Hello, so good morning. Ayan, makikichika tayo saglit sa trending ngayon sa social media regarding sa 299 na engagement ring worth na binili sa Shopee and 8 years na silang in relationship. First, in my opinion, wala po tayong karapatang mag-judge kasi lahat ng babae may kanya-kanyang preferences, beliefs, and opinions. And hindi ko rin ginajudge yung mga umaatake against her. Pero, isa lang masasabi ko, hindi natin pwedeng i-invalidate yung gusto niyang mangyari. Actually, nagtanong nga siya, nag-ask siya kung tama ba yung na-feel niya or not. So, hindi natin siya pwedeng pagtulungan. Instead, tulungan natin siya, 'di ba? Kung tama ba, sakto lang ba or not. At dahil nga nag-trending 'yun sa social media, ang daming kanya-kanyang komento sa bawat babae. Meron akong nakita na hindi pa naikasal, 15 years, and that's my cousin. Pero siya pa ang naghanap ng paraan or nag-ipon para magkaroon sila ng kahit mumurang engagement ring kasi para sa kanila mas importante ang pagmamahalan kaysa sa engagement ring, and ipapagulat na lang daw sa wedding ring. O, 'di ba? Sakto din naman. Meron din akong isang nabasa na mahal-mahal ng kanyang engagement ring. Nasuot pa niya nung huling, may picture pa siya ng huling photo niya kasi married na siya ngayon. And that ring was worth like makakabili daw ng bahay at lupa sa Pilipinas. So, for that, it only means na nasa abroad si ate nyo. So, hindi sila nagtagal at naiwanan siya ng 4 na anak. So, para sa kanya naman, hindi importante ang mamahaling maaladayaman maraming mga bato-bato or carrot-carrot pa na ring kung hindi rin naman ganun kakamahal ng lalaki. Meron din ako nabasa na kung totoong mahal ka talaga ng lalaki, ay pag-iipunan niya yan. Since alam naman nating lahat na ang lalaki talaga ang gagawa at mag-iipon ng ganyan. Bakit papaabutin pa ng ganyan katagal kung hindi pa rin naman ready? So, kung yung iba din, kung hindi ka pa financially ready, then don't settle for marriage. So, diba, dahil sa trending na yun, marami kang natututunan sa bawat opinion ng isang kababaihan. Tama nga naman, hindi magbibase yan sa presyo ng singsing, kundi sa pagmamahalan yung dalawa. But, for some reasons, of course, mag-effort din naman si boy, diba? Para din naman hindi maisip ni girl na kung sa singsing pa lang hindi na kayang ma-afford. I mean, like, paano na yung magiging life nyo after marriage? Pero kung talagang gustong-gusto kanyang pakasalan, then pwede namang palitan ng singsing after marriage kapag nakapag-ipon na kayo. But according sa ate ko, kasi ganun yung situation niya, sabi daw ng husband niya ngayon, dahil bago lang siya kinasal, nababawi na lang daw next time. Pero sabi ni ate, pera na lang ibigay mo sa akin, okay naman ako sa singsing. But regardless sa tunay na nararamdaman ng isang babae, hindi nyo po i-invalidate yan. And please open it sa inyong partner. Kasi pangit naman na tinatago mo yan, tapos magkakaroon ka ng hatred sa kanya nang wala siyang kaalam-alam. Dapat sa ganyan pa lang na sitwasyon ay transparent na kayong dalawa. Well, in my case naman, 4 months pa lang kami ni Bobby, hindi ko alam na ako na pala nakikita niya in the future. Kahit ang daming nag-judge sa akin the way I dress, the way I handle myself. But, luckily, in just 4 months, I was just shocked dahil nag-propose kagad siya sa akin. And yun nga, sabi ko sa kanya, ayaw ko maging dependent tayo sa both parents natin. Kaya as much as possible, itong magiging wedding natin ay tayo ang gagastos. And kung may pasobra pa sa budget, tayo din ang gagastos ng susuotin ng ating parents. At kahit centavo, wala silang magagastos. And yes, we really made it sa budget na kaya lang namin. Kasi nga, trabahante pa ako noon. Tapos siya, nag-apply ng barko para nga makapag-ipon. And nung umuwi siya, kasi abroad siya dati, nag-US siya dati. So, yung mga natanggap niyang tax return, yun yung pinambili niya ng singsing. And tinanong ko sa kanya kung magkano. Siyempre, nagtanong ako ng presyo. Sabi niya, nasa mga 23 plus, ganun. And syempre, ako na asawa na alam ko kung anong lifestyle niya before. Na-amaze ako, syempre. But of course, before accepting the ring, I always told him, ready ka na ba talaga? Alam mo yung ugali ko, alam mo yung panamitan ko, maririnig mo yung mga sinasabi ng mga negatibong tao, ready ka na ba doon? And ang sabi niya, wala siyang pakialam kasi ang mas nagmamatter is yung bigat ng pagmamahal niya sa akin. Yung timbang ng pagmamahal niya sa akin. And yes, I can totally say na talagang sobrang mahal na mahal niya ako. Kahit running 2 years pa lang yung marriage namin at hindi naging madali yung pagmamahala namin dahil ang daming pagsubok na naganap. Actually, naghiwalay na nga kami sa aming fiancé stage. Pero hindi pa rin kinaya ng aming pagmamahalan. Kaya nung pag-uwi niya, pababa niya galing barko, of course, nagbalikan kami.
So, ayun lang masasabi ko, respetuhin natin ang bawat desisyon ng mga tao kasi buhay niya naman yan yung gusto niya, yan yung preferences niya, ganyan yung beliefs niya, ganun and so on. Alam niyo ba na nakabili ako, share ko lang to, nakabili ako ng singsing na worth 299 sa Shopee kasi talagang malaki yung bato niya. Yun yung ginagamit kong pang-prank sa mga taong who keep on asking me na nagbalikan ba kayo ni Taloy, naghiwalay na ba kayo ng tuluyan, kasi doon sila nagmamatter sa singsing. So, ang ginawa ko, umorder ako nun sa Shopee, tapos ganun, pag may mga magtatanong, makikichismis, mga marites dito, sinasabihan ko, so I can say any words na, so hindi na ako magja-drop ng words, so iisipin nila, okay, nagbalikan na, hindi naman pala tuluyang naghiwalay, mga ganun, pero hindi nila alam, doon din binili ko sa Shopee yung 299, yes, yun mismong nasa picture na worth 299, na napakalaki-laki ng bato. Pero hindi talaga yung totoong singsing na binigay sa akin na engagement ring ni Bobby. Eto yon, bulaklak, 7. Kasi 7 ko siya sinagot. And 7 itong bato na nandito. As sa mismong wedding namin, mas mahal talaga yung wedding ring namin kesa sa pagkain, kesa sa outfit, ganun. Mas binavalue namin siya. So, ayun lang. Huwag na tayo mag-away. Good vibes. Happy 2024!